Ang batang lalaki ay may kakayahang maglakbay sa oras. Madali niyang mapuntahan ang hinaharap. Ngunit isang araw nagkaroon ng aksidente. Direkta siyang papunta sa katapusan ng mundo. Pero hindi pa panahon para mabigla. Kailangan ng dalhin agad ang balita pabalik. Ngunit nang subukan ni numero 5 na gamitin ang kapangyarihan. Nalaman niyang nawala na ito. At ang pagkawala ng kapangyarihan, ibig sabihin ay makukulong siya magpakailanman sa katapusan ng mundo. Alam niyang mabuhay dito. Huwag nang sabihin ng isang linggo. Kahit isang araw ay mahirap tiisin. Araw-araw bukod sa pagkain ng tira-tira, umaasa lang siya sa ilang ipis. Pero hindi sumuko si numero 5. Naniniwala siyang buhay pa ang pamilya niya. Dahil mayroon din silang kapangyarihan. Ngunit hindi laging ayon ng realidad. Hindi inaasahan na ang pamilya niyang may kapangyarihan ay naging malamig na mga vampay. At ngayon pati ang muling pag-asa ay naputol. Sino man ay hindi nakakayanin pa. Ngunit hindi sumuko si numero 5. Bagkus lalo siyang tumatag dahil basta't makahanap ng paraan pabalik, may pagkakataon pa siyang pigilan ng trahedya. At dahil sa paniniwalang iyon, nabuhay si numero 5 sa katapusan ng mundo ng 45 taon. Kahit hinalubog na ang lahat dito, hindi pa rin na nahanap ang paraan para makabalik. Ngayon ay hindi na siya makatiis. Ngunit nang balak na niyang sumuko, isang babae ang biglang lumitaw. Ito ang unang beses sa maraming taon na nakakita siya ng buhay na tao. Ngunit hindi siya naglakas loob na magpakampante. Agad niyang pinutok ang baril sa babae. Ngunit sa halip na matakot ang babae, lalo pa siyang lumapit kay numero 5. Yun pala ang babae ay galing sa ahensya ng pamamahana ng oras. At ang dahilan kung bakit siya napunta rito ay dahil nakita niya ang kakayahan ni numero 5 na maglakbay sa oras. Basta't magtrabaho pa sa amin ng 5 taon, pagkatapos ng kontrata. Nang marinig na may pagkakataong makaalis sa katapusan ng mundo, natural na pumayag si numero 5 sa kondisyon ng babae. At siya ay naging kasangkapan sa pagwawasto ng oras. Basta may taong umiiral sa labas ng oras. Si numero 5 ang magtatanggal sa kanila. Ngunit walang nakakaalam kasi numero 5 ay matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Hinahanap ang paraan para makabalik sa nakaraan. Upang pigilan ng trahedya, buti na lang at nagbunga ang kanyang pagsisikap. Isang araw natagpuan ni numero 5 ang paraan para makabalik. Tinamit niya ang kapangyarihan para punitin ang espasyo. At nakita ang kanyang mga pamilyar na kapatid. Kahit alam niya ang paparusahan ng paglabag sa aliluntunin, handa pa rin siyang bumalik sa nakaraan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit nagkaroon ng aksidente habang naglalakbay siya. Bigla siyang bumalik sa noong 13 taong gulang. Pero wala nang oras si numero 5 para intindihin iyon. Agad niyang tinanong kung anong araw ngayon. At nang malaman niya may 7 araw na lang bago ang katapusan ng mundo. Agad siyang nagsimulang humanap ng paraan para lutusin ito. Ngunit paglabas pa lang niya, natuntun agad ng ahensya ng pamamahala ng oras ng kanyang kinaroroonan. Bilang isang taong wala sa oras, ang ginawa ni numero 5 ay tiyak na buburahin siya. Ngunit kahit harapin ang maraming mamamatay tao, hindi natakot si numero 5. Kinuha niya ang isang kutsilyong pangkain at agad niyang tinapos ang 2 mamamatay tao. Hoy mga gago, sa harap ng kakayahan ni numero 5 na maglakbay sa espasyo, walang laban ng mga mamamatay tao. Agad silang pinuksan ni numero 5. Kahit pansamantalang ligtas na siya, hindi pa rin siya naglakas loob na magpahinga. Dahil kaunti na lang ang oras na natitira para sa kanya. At si numero 5 ay may kutob din, na ang peking mata sa kanyang kamay ay may kinalaman sa katapusan ng mundo. Ito ang tanging payuwatig niya sa loob ng 45 taon. Ngunit nang pumunta siya sa ospital para maglanap ng papas, tinanggihan siya ng doktor, at dahil mukhang bata pa si numero 5, pinapala nitong ninakaw niya ang mata, at tinangkang agawin ito mula sa kanya. Doon tuluyang nagalit si numero 5, at muntik na niyang parusahan ng doktor. Sabihin mo pa ulit akong bata, at dudurugin ko ang utak mo sa pader. Ayaw ni numero 5 magaksaya ng oras dito. Kaya tinawag na si Kuya Apat at nagkunwaring madamas sila pagbalik sa ospital. Ngunit dinami pa rin ng doktor ang sikreto bilang dahilan. At muling tinanggihan sila, maging ng bantay ay tatawagin na para palayasin sila. Ngunit hindi ito problema kay Kuya Apat. Agad nang binasag ang ulo gamit ang kristal na bola. Nagkaroon ng insidente ng pananakip sa opisina ng malaking boss. Wala nang nagawa, kaya pumayag ang doktor na ipakita ang talaan. Ngunit nalaman nilang ang mata ay hindi pa nabibili. Ibig sabihin hindi pa lumalabas ang nasa likod nito. Napatigil ang investigasyon sa oras. At habang papalapit ang katapusan ng mundo, paano pa maliligtas ni numero 5 ang mundo? Nagkaroon ng aksidente ang matanda habang naglalakbay sa oras. At bumalik ang katawan niya sa 13 taong gulang. Ngunit hindi siya natuwa dito. Dahil 7 araw na lang at darating ang katapusan ng mundo. At ang dahilan ng kanyang pagbabalik ay para iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit kahit may kakayahan siyang maglakbay sa oras, hindi pa rin niya mahanap ang bakas ng sanhi ng katapusan ng mundo. At kakaunti na lang ang natitirang oras, dagdag pa ang habon ng ahensya ng pamamahala ng oras.
Maaaring sabihin mahirap para kay numero 5 na baguhin ang hinaharap. Parang mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ngunit hindi sumuko si numero 5. Bagkus lalo pa siyang nagsikap dahil sa hinaharap na kanyang nakita. Ang pamilya niya ay naging mga bangkay. Ayaw niyang muling mangyari ang trahedya, kulit upang paguhin ang sitwasyon. Kailangan niyang lumaban hanggang dulo laban sa ahensya ng oras. Ngunit laking gulat ni numero 5. Simula nang talunin niya ang mga mamamatay tao ng ahensya. Hindi na sila muling nagpakita. Ngunit hindi ibig sabihin na sumuko sila sa habulan. Bagkus ibinaling nila ang target sa pamilya ni numero 5. Dalawang mamamatay tao ang palihim na pumasok sa apartment. Plano nilang gamitin ng pamilya ni numero 5 bilang banta. Ngunit masyado nilang inapala ang kanilang lakas. Dahil mas mapanganib ang pamilya ni numero 5, sila rin ay may mga kapangyarihan. Agad nilang pinabagsak ang mga mamamatay tao. Anong klaseng tao ba sila? Ngunit biglang may nangyaring di inaasahan. Si Bunso na isang ordinaryong tao ay biglang lumitaw na nagbigay ng pagkakataon sa mamamatay tao. Buti na lang at agad nakialam si Kuya at nailigtas ang buhay ni Bunso nang mawalan ng pagkakataon ng mga mamamatay tao. Napilitan silang tumakas ng walang dangal. Ngunit hindi sila umalis ng walang nakuha. Bagkus nakakuha sila ng mga nagambakas. Dumiretso silang dalawa sa ospital na iniimbestigahan ni numero 5. Sinunod ang lahat ng talaan doon na siyang tuluyang sumire sa pag-asa ng kabilang panig. Ngunit hindi inaasahan na ang sagot ay biglang naglabo. Halos ikasira ng isip ni numero 5 nang dumating siya. Ang ideya bang baguhin ang katapusan ng mundo ay isang biro lang mula sa simula. Ngunit hindi alam ni numero 5 na simulat sa Paul, hindi siya nag-iisa sa laban. Kasama niya ang kanyang mga kapatid na nagmamahal sa kanya upang pasiglanin muli si numero 5. Direktang dinala siya ni Kuya sa kanilang bahay noong kabataan. At dahil sa nakbang na ito, muling nagkaroon ng pag-asa si numero 5 na maaari niyang simulang muli at pigilan ang trahedya pagkatapos pumunta si numero 5 sa isang lugar sa labas ng bayan. Plano niyang subukan dito ang pagbabalik sa nakaraan. Ngunit hindi inaasahan na muling lilito ang dalawang mamamatay tao. Ngunit sa halip na matapot si numero 5, nakipag-usap pa siya sa kanila na kondisyon. Kailangan kong makita ang inyong pinuno. May nais akong pag-usapan sa kanya. Kung may tulong ng direktor ng ahensya ng oras, marahil madali siyang makakabalik sa nakaraan. At dahil medyo natatakot sila kay numero 5, napilitan silang tawagan ng direktor. Hindi nagtagal isang bus ang dumating. Ngunit nang tignan niya ng mabuti, nakita niyang sina Kuya Danawa at Kuya Apat pala ang nasa loob. Isa pala itong patigong, at bago pa makarik ang mga mamamatay tao, direktang sumugod ang bus. Ngunit sa mismong sandali na nabangga ang mga mamamatay tao, biglang uminto ang oras. Maliban kay numero 5, lahat ay natigil sa nakaraang segundo. Na ikinabulat ni numero 5, hindi na inakalang may ganoong palakas na tao. At namuli siyang lumingon. Nasa likuran na niya ang tao. Kumusta numero 5? Hindi akalain ni numero 5 na ang direktor pala ang nagligtas sa kanya mula sa katapusan ng mundo. Ngunit wala na siya oras para mag-isip pa. Agad niyang tinutukan ng barila ang direktor at hindi napigilan ang tatapusan ng mundo. Ngunit hindi natakot ang direktor dahil alam niyang siya ay isa lamang pyesa sa laro at anumang oras maaari siyang mapalitan. Ako ay wala kundi isang maliit na mipin at gear sa loob ng mapina. Nakala mong tatapusin ng direktor si numero 5, ngunit hindi inaasahan na inalok niya muli ng pagkakataon. Umaasa muling magsilbi si numero 5 sa ahensya dahil napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Basta't handa siyang magtrabaho para sa ahensya ng oras. Nangako ang direktor na iingatan ng kanyang pamilya na nagpaalinlangan kay numero 5 at sa huli pumayag siyang sumama pabalik sa direktor. Ngunit bago umalis may ilan pa siyang mga halagang gawin. Pinulot niya ang baril sa sahig at pinajiwalay ang katawan ng baril at ang magasin. Pagkatapos hinanap ang bala na tatama kay Kuya at binago ng tuluyan ang direksyon ng lipad nito. Hanggang matapos ang lahat ng iyon, saka lamang nakahinga si numero 5 at sumama sa direktor. Sa pagsama ni numero 5, labis ang tuwa ng direktor at agad siyang dinala sa punong tanggapan. Ngunit hindi alam ng direktor kung gaano kalaking gulo ang pinapasok na dahil malinaw kay numero 5 na hindi may niligtas ng direktor ang kanyang pamilya. Ngayon ang taming paraan ay baguhin ang hinaharap para maisalba ang buhay ng kanyang mga kapatid. At ang kailangan niyang gawin ngayon ay guluhin ang punong tanggapan ng ahensya ng oras upang hanapin ang pinagmulan ng katapusan ng mundo. Sa katunayan si Kuya Apat ang pinakaduwag sa Umbrella Academy. Ngunit siya ay may kapangyarihang kontrolin ng mga multo. Hindi lamang niya kayang utusan ang mukbo ng mga patay na lumaban. Hindi kaya rin niyang tawagin ng malalakas na kakaibang nilalang. Ngunit labis na kinamumuhian ni Kuya Apat ang kapangyarihang ito dahil mula pagkabata takot na siya sa dilim. Ngunit para sana yun ang kanyang papayahan. Padalas siyang ikulong ng ama sa sementeryo mag-isa upang mas marami siyang makasalamuhan ng mga kaluluwa. Kahit na lumakas ang kanyang papangyarihan na husto, si Kuya Apat ay naging manhid at magpapiramdam.
Lagi siyang nakalubog sa sarili niyang mundo. Kung hindi dahil sa kasama niyang si kapatid na anim, malamang matagal na siyang naging isang walang laman na katawan. Ngunit isang araw may nangyaring sakuna. Si kapatid na anim ay namatay habang nasa misyon. Para kay kapatid na apat ito ay parang kidlat sa kalamitan. Nang wala na ang kasama niyang kapatid, muli siyang bumalik sa dati niyang kalagayan. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nililito ang mga nakakatakot na multo. Kahit gumamit siya ng matitinding paraan, hindi pa rin na maibsan ang takot sa puso. At para makatakas sa lahat ng iyon, unti-unti siyang naging adik dahil tanging sa oras na wala siyang ulirat. Nawawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Akala ng lahat na tapos na ang buhay ni kapatid na apat. Ngunit sa libing ng kanilang ama, biglang lumitaw si kapatid na lima na matagal nang nawala at nagdala siya ng nakagugulat na balita. Sa loob ng 7 araw darating ang wakas ng mundo at ang makakapigil lamang dito ay sila lamang na may kakaibang kapangyarihan. Hindi inasahan na si kapatid na apat na matagal ng panamunin ay magkakaroon ng tungkuling iligtas ang mundo. Ngunit ngayon siya ay laging lupaypay, lalo na tiligtas ang mundo. Maging ang kaluluwa ng ama hindi niya kayang tawagin. Baka kapag uminom pa ako ng isa, lilito ka. Wala nang kapangyarihan si kapatid na apat at hindi na siya makakatulong sa anuman upang hindi maging pabigat sa kanyang mga kapatid. Napilitan siyang umalis mag-isa, ngunit pagbalik niya sa bahay, madalas siyang bangbangutan. Maging ang mga multo ay pinagtatawanan ng kanyang kahinaan. Kung noon pa lamang naging malakas siya, hindi sana namatay si kapatid na anim. Parang buwan niya lang mga salitang iyon. Diretsyong tumusok sa puso ni kapatid na apat. Noon ay sapat na siyang malakas. Baka hindi na nangyari ang aksidente. Sa sandali nito biglang nagising si kapatid na apat. Ngayon nawala na sa kanya si kapatid na anim. Hindi na niya kayang mawala pa ang ibang kapatid. At ang kailangan niyang gawin ngayon ay ibalik ang kanyang kapangyarihan. Pumunta siya agad sa banyo at itinapon lahat ng kanyang yaman upang maiwasan ang pag-atris sa kalagitnaan. Pinatali niya ang sarili kay kapatid na dalawa. Nang makita ang unti-unting paggising ni kapatid na apat, tuwang-tuwa si kapatid na dalawa mula sa puso. Ngunit hindi nagpadal nagsisi na si kapatid na apat at pilit na naghahanap ng harina. Lubos na nagalit si kapatid na dalawa at agad siyang pinigilan ng mahigpit. Kailangan mong maging malinaw ang isip para bumalik ang kapangyarihan. Kahit anong pakiusap ni kapatid na apat, walang awa siyang iniwan ni kapatid na dalawa. Alam niyang kailangan malampasan ang sagabal na ito para makabalik sa normal si kapatid na apat. Makalipas ng 5 namang oras, unti-unti bumalik ang malay ni kapatid na apat. Nakita niya ang mga nasawing kasamahan. Anatang bumalik na ang kanyang kapangyarihan. At ang dapat niyang gawin ngayon ay pigilan ang wakas ng mundo. Ngunit habang pinag-uusapan nila ang plano ng pamilya, biglang lumitaw mula sa wala si kapatid na 5 at labis na nagulat ang lahat. Alam ko na kung sino ang may sala sa wakas ng mundo. Mula nang pumasok si kapatid na 5 sa Time Management Bureau, hindi siya nagkaroon ng kahit isang araw na pahinga. Sa wakas, natagpuan ni kapatid na 5 ang ulat tungkol sa wakas ng mundo. At mula sa nakasulat dito, nalaman niya ang pangunahing tao sa liin ng wakas. Ngunit bago pa siya makagulat, namuli na siya ng direktor sa mismong lugar. Lubos mo akong binaygo. Itinaas ng direktor ang kamay upang barilin siya. Ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan ni kapatid na 5. Hindi siya tinatablan ng baril. Nang maubos ang bala ng direktor, dumating na ang oras para bumanti si kapatid na 5. Nakakainis. Pagkatapos ay gumalik si kapatid na 5 dala ang mga bakas. Napatingin sa mga kapatid na bulat na bulat. Wala na siyang oras para magpaliwanag. Diretsong inilabas niya ang matagal ng hinahanap na bakas. Ngunit nang makita ng lahat ang pangalan dito, lahat sila'y natulala dahil hindi nila kailanman inisip na si kapatid na 7 ang sanhi ng wakas ng mundo. Isang karaniwang tao na walang kapangyarihan. Siya ang pinakamalakas sa Umbrella Academy. May napakalakas na kakayahang kontrolin ng isip. Hindi lang kayang pigilan ng mana ng tangke, kundi kaya rin maglabas ng napakatapot na enerhiya. Tinumang manggahins na galitin siya, ay tiyak na hindi na makakakita ng araw kinabukasan. Ngunit isang napakalakas na nilalang ay namaking malayo sa kanyang ama dahil sobrang takot sa kanyang kakayahan na baka magdala ng pamanib sa mga tao sa paligid. At upang maiwasan ang sauna, dinalap ng ama na buragin ng kanyang kapangyarihan. Hindi lang siya itinunong araw-araw sa isang silid. Pati ang pagkain niya ay ginawang damot. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Mas mahirap tanggapin ang sumunod. Upang tuluyang mawala ang kakayahan, tinawag pa ng ama si kapatid na 3 na may kapangyarihan kontrolin ang isipan. At ginawa niya ordinaryong tao si kapatid na 7. Iniisip mong isa ka lang simpleng tao. Ang salita ni Ate 3 ay parang tatak, na upit sa puso ni kapatid na 7. At mula nang mawala ang kapangyarihan niya, lalong naging malungkot ang buhay ni kapatid na 7. Hindi lamang siya nakatanggap ng pagmamahal ng ama, madalas pa siyang ayawan ng mga kuya niya. Kung gusto niyang sumali sa mga misyon, kailangan may kapangyarihan siya. Bagaman siya ang bunsong kapatid,
Hindi sa nakakatanggap ng pagmamahal ng human. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkaroon ng sariling tagumpay ang lahat. Bawat isa'y naging sikat na bayani. Ngunit si kapatid na pito lamang ang walang nagawa sa bahay. Upang hindi maging pabigat sa mga kapatid, nagpasya siyang maghanap ng pagkakataon sa ibang larangan. Kaya nagsimula siyang magsanay sa biolin. Umaasa mababawi ang kanyang kumpiyansa sa musika, ngunit hindi ayon sa gusto ang realidad. Kahit daan-daang beses ang pagsisikap niya, namuhay pa rin siya ng karaniwang buhay. At ang sanhi ng lahat ng ito ay ang kapangyarihan ng salita ni Ate Tatlo noon. Akala ng lahat mamumuhay siyang walang saysay habang buhay. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay tuluyang nagbago sa kanyang kapalaran. Sa isang audition ng orkestra, hindi sinasadyang maglabas ng enerhiya si kapatid na pito. Hindi lang pinayaman ang tunog ng violin, kundi tuluyang nahumaling ang mga morado. Ito ang unang beses na siya ay kinilala. Agad siyang nakipagdiwang sa kaibigan. Ngunit sa kanyang pag-uwi may nangyaring masama. Biglang hinarang sila ng tinang lalaki at pinilit na manatili si kapatid na pito. Agad pumagitna ang kaibigan para pigilan sila, ngunit siya ay binugbog ng gusto habang papabigat ang mga suntok ng kalaban. Hindi na napigilan ni kapatid na pito ang sarili. Isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya at agad nitong pinatumba ang mga lalaki. At dahil sa aksidenteng ito, unti-unting bumalik ang kanyang kapangyarihan. Kapag naapektuhan ang kanyang emosyon, lahat ng bagay sa paligid ay nagdurusa. Kahit ang panahon ay kaya niyang baguhin. At habang madalas lumilitaw ang kapangyarihan, unti-unting yumino ang mga alaalam na wala kay kapatid na pito. Naalala niya ang mga ginawa ng kanyang pamilya at gumalaw ang damdamin niya. Upang mapanatili ang emosyon, kinuha niya ang violin. Sinubukan niyang umanap ng ginhawa sa musika. Marahil dahil sobra siyang nadala, mas malakas ang alon ng emosyon kaysa dati. Humugama din ng lugar sa malawak na paligid. Ngunit agad na poto ng enerhiya. Dahil biglang dumating si Ate Tatlo, na siyang nagbalik ng masakit na alaala kay kapatid na pito. Alam niyang may kapangyarihan siya. Ngunit tinulungan niyang itago ito kasama ang ama at hinayaan siyang mamuhay ng walang halaga. Sinira mo ang buong buhay ko. Habang iniisip niya ang lahat ng ginawa nila, talong nag-aalab ang kanyang galit at sa pagkikot ng emosyon, nagsimulang umuga ang lahat ng nasa paligid. Napansin ito ni Ate Tatlo bilang panganib at naunawaan niya ang desisyon ng ama noon. Narinig ko ang isang chismis. Sinubukan ni Ate Tatlo gamitin ang kapangyarihan ng salita para pagkalmayan siya. Ngunit napilit ng alon ng enerhiya ang kanyang lalamunan at tuluyan siyang nawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay nabalot ng pagsisisi si kapatid na pito. Hindi na intensyong saktan si Ate Tatlo. Ayaw lang niyang muli siyang ikulong. Matapos ang pag-iisip, nagpasya siyang bumalik sa akademya ng payong para humingi ng tawad. Akala na itataboy siya ng lahat, ngunit hindi siya sinisi ng panganay na kapatid. Bagkos niyakap pa siya ng mahigpit, ngunit agad niyang napansin ang kakaiba. Lalo mamigpit ang kapit ng kanyang kuya. Bago pa man siya makalaban, ay agad siyang sinapad hanggang mawala ng malay. Lumabas na hindi talaga siya pinatawad ng kuya. Bagkos ikinulong pa siya sa isang espesyal na silid. Umaasa na doon makapagnilay si kapatid na pito. Ngunit dahil sa kanyang pagiging mapilit, tuluyang nawala sa katinoan si kapatid na pito.